Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wala aqibatu lil muttaqina wala udwana illa ala dhalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga minamahal po namin ng mga kapatid at mga giliw namin na taga-subaybay, napakahalaga ng at-tarbiyah al-imaniyah, ang pangangalaga sa sanggol para sa tamang paniniwala para sa pananampalataya. Sabi ng mga scholar ng Islam, sabi nila, innal walida ma waladihi yastati'u fi kulli lahzatin ay yaghris al-iman. Sabi niya, ang magulang para sa kanyang sanggol ay kaya niyang itanim ang tamang pananampalataya sa anumang oras. Allahu Akbar. Lalo-lalo na ang ina. Kasi ang ina, katulad sinasabi natin, ay palagi niyang nakakasama ang kanyang anak. Kaya pwede niyang ipaalala palagi sa kanyang anak ang patungkol sa kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil siya ay nasa tabi niya palagi, nasa tabi ng kanyang anak. Allahu Akbar. At sabi nila, wa anna Allah qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nakamasid sa bawat tao sa kung ano man ang kanyang napapala, ano man ang kanyang nakamtan, ay nandun ng Allah. Ibig sabihin, kung palagi natin isinaalang-alang ang kapakanan ng ating mga anak upang makilala nila ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, siya ang tagapaglikha ng lahat. Kaya kung sakali ipapakilala natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil sa kanyang mga kamanghamangha ng mga nilikha, na kung saan siyang lumikha ng kalangitan, ng kalupaan, lahat ng nakikita natin, pati ang mga hindi natin nakikita, na kung saan siyang tagapangasiwa nito. Allahu Akbar. Na kung saan ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay wala kang ligtas sa Kanya. Wala kang ligtas sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi ka pwedeng tumakas. Hindi mo pwedeng takasan ng kakayanan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapangyarihan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung sakaling ganun ang inisip natin palagi, mga kapatid, na ganun ang pagtatanim natin ng katuruan na ito sa ating mga anak. Allahu Akbar. Na kung saan wala tayong ligtas, na kung kaya sa kanilang tayo magpakupkup. Allahu Akbar. Kaya kapag ang ganitong mga paninindigan, paniniwala, tamang paniniwala, ay naitanim natin sa kaisipan ng ating mga anak, na kung saan ang kanilang mga puso ay nanatili pa dun sa likas na kung paano nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kumbaga sa malinaw na tubig ay hindi pa nahaluan ng kahit anong bagay? Allahu Akbar. Kasi nandun naman ang paniniwala sa tauhid, kaya madali mong ipasok yung tauhid dun sa meron ng, kumbaga sa pananim, yung lupa na kung saan mo itatanim yung tanim, nakahanda na siyang taniman. Nakahanda na siyang taniman. Kaya, kumbaga sa lalago at lalaki kagad yung tinatanim mo. Kasi, yung pinagtataniman mo, ready na siya. Allahu Akbar. Ready na siya. At lalong-lalo na yung pinakapangunahin sa lahat na dapat natin itanim o ituro sa ating mga anak, nandun na eh. Nandun na eh. Kumbaga sa kung saan mo ilalagay yung tamang pagkakaunawa, tamang pagkakaintindi sa kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala, na siyang tagapaglikha, siyang tagapangasiwa, naka-ready na siya. Kumbaga yung paglalagyan nun, ready na siya. Yung puso na nasa fitra. Kaya anong sabi na sa banal ng Quran? Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha. Ito'y likas na paglikha ng Allah na nilikha niya tayo sa ganun. Nilikha niya ang tao sa ganung pagkalika. Ibig sabihin, yung paglalagyan ng tamang paniniwala na yung puso natin ay nakahanda na sa ganun eh. Kaya madaling, kumbaga sa nagtatanim, madaling itanim yung tamang paniniwala kasi nandun na yung pagtataniman mo ay nakahanda na siya, ready na siya. Sabi na Allah, fataran na sa alayha. Nilikha ng Allah ang tao sa ganung paniniwala. Ganung, Allahu Akbar. La tabdila li khalqillah. Walang pagbabago sa nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang pagbabago. Wala. Kung paano nilikha yun, ganun na yun. Allahu Akbar. Kaya, yung mga magagandang salita natin para turuan ng ating mga anak ay madaling ituro kasi yung paglalagyan ng kaalaman na mag-umpisa sa isip, papunta sa puso, ay nakahanda na. Allahu Akbar. Doon sa puso ng bata na malinis pa siya. Katulad sinabi natin kanina na hadis ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitra. Lahat ng ipinapanganak ay pinanganak na nasa tamang pagkalika, nasa likas na paniniwala. Paniniwala sa kaysa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kaya, ibig sabihin, ito ay nandun na, kumbaga sa tinawag ng Allah yun, yung likas na paggalikan, tinawag niyang nur, liwanag. Ibig sabihin, yung maliwanag na yun na malinaw, malinaw na pagkakaunawa, malinaw na pagkakaintindi, kapag inilagay mo yung kaalaman doon na tamang kaalaman, papasok ka agad. Allahu Akbar. Papasok ka agad. Kaya anong sabi lang sa banal na Quran? Nurun ala illahu linurihi may yasha. Yung liwanag ay isama mo sa liwanag, mas lalong malinaw, mas lalong maliwanag. Subalit yahdillahu linurihi may yasha. Ginagabayan ng Allah tungo sa kanyang liwanag ang sino man ang kanyang nais. Allahu Akbar. Kaya may tatanim yung paniniwala na yon. Ngayon mga kapatid, kapag siyempre habang lumalaki yung sanggol, ay itinatanim mo kung kailan mang may pagkakataon na masabi mo doon sa bata yung tamang paniniwala. Allahu Akbar. Pagkatapos kapag nakaukil na yung tamang paniniwala sa puso't isipan ng bata, siyempre babae man ng lalaki, saka mo umpisaan doon sa pagsamba. Ibig sabihin yung tamang pamaraan ng pagsamba, pagdarasal, na katulad natin ng sala. Allahu Akbar. Anong sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Sa hadith. Sabi niya, muru awladakum bis salati li sab'in wadribuhum 'alayha li 'ashrin. Utusan niyo ang inyong mga anak na magsala pag umabot ng 7 taong gulang,
Wadribuhum 'alayha bi'ashr, at paluin na ninyo, pero hindi yung pagpalo hindi masakit ha. Paluin na ninyo kapag umabot na ng 10 taon. Ibig sabihin, obligahin na ninyo magsala, magdarsal, magsambayang ang bata kapag umabot na ng 10 taon. Tingnan niyo kung paano tayo inutusan ng Islam na maagang pagbibigay ng tamang turo. Siyempre kasi mga kapatid, kung nag-umpisa ka sa edad ng bata 3 taong gulang, unti-unti mo lang pinapaintindi sa kanyang tauhid. Pagkalipas ng 3 taon, 4 na taon, maunawa na niyo ng kumpleto, pag sinabi mo, inutos mo yung pagsasala, susunod na siya. Susunod na siya. Totoo yun. Susunod na siya. Susunod na siya dun sa pagsasala yung pagdarasal na yan. At kapag nakasunod na siya, maaaring may mga nakakaabala, kaya tatama rin, gawin mo ng obligado ang pagsasala sa kanya 10. Siyempre kasi mga kapatid, may nagtatanong sa akin. Sabi niya, kailan ba natin obligayin ng bata, studs na magsala? 10 o 12? Sabi ko, ang sinabi ng propeta, 10. Maaaring magtatanong kayo, bakit kailangan 10? Di ba? Kailangan obligasyon na natin gagawin natin. Kapag umabot tayo sa tinatawag na bulog, yung puberty, pagbibinata ng batang lalaki at saka pagdadalaga ng batang babae. Bakit hindi na natin kailangan antayin pa yon? Kasi kung doon ka pa mag-umpisa, ay maaaring mahirapan ka. Pero ang punto kasi dito mga kapatid, obligayin mo sila magsala ng edad na 10 taong gulang para makasanayan na nila pagdating sa pagbibinata, hindi ka na mahirapan kasi nasanay na sila. Babae man o lalaki. Hindi ka na mahirapan. Kaya, tingnan niyo hindi tayo inutusan na saka, sabihin, hindi sinabi sa atin na saka kapag nagbibinata na yung lalaki, nagdadalaga na yung babae, saka niya utusan. Hindi ganoon. Para masanay. Di ba, tayo sa namulatan natin na pamamaraan sa mga gawain, kailangan ng training. Bakit kailangan ng training? Bago ka pumasok sa trabaho, mag-training ka na. Ibig sabihin, bago nagdalaga si batang sangguna babae at saka si batang sangguna lalaki, bago siya nagdalaga o nagbinata si lalaki, ay kailangan meron siyang training. Kaya obligado na yung training, 10 taong gulang pa lang, maaaring 14, 15, nagbibinata na, kaya na-train na siya nung bata pa siya. Mula nung 7 hanggang 10, hanggat siya ay nagbinata. Training na siya, kaya hindi ka na mahirapan. Wala nang kahirap-hirap. At totoo yung mga kapatid, wala nang kahirap-hirap. Yung mga tao na hindi ganoon ang pag-aalaga ng kanilang mga magulang, babae man o lalaki, mahirap sila obligayin pagtanda na. Mahirap. Baka sa kailangan mo na lang panibagong tamang pamaraan na paano mo sila obligahin. Samantalang kapag nasanay ka na, wala na, isang salita mo lang. Minsan, ikaw pa ang utusan niya, katulad siya, kinukwento ko sa inyo. Pamangking ko na 8 taong gulang, 7 taong gulang, siya pang gumigising sa akin. Kapag nakatulog ako na sa lana. Bakit? Kasi yun ang kinamulatan ng bata, na obligado ang sala. Kaya ready na siya pagdating dun sa pagtanda niya. Kaya wala nang kahirap-hirap. Kaya ganun kahalaga mga kapatid. Ngayon, habang tinuturuan natin sila, ikaw bilang ina, tinuturuan mo yung anak mong babae, ikaw bilang ama, tinuturuan mo yung anak na lalaki. O kahit sabihin pa natin, ikaw bilang ina, ikaw ang tagaturo ng iyong mga anak, babae man o lalaki. Sa tingin mo kaya mga kapatid, mali, kumbaga sa yung pakinabang mo doon, maliit? Mga kapatid, hindi maliit, katulad sinasabi natin. Hindi. Kasi kung habang tinuturuan mo sila maghudo, maghugas, habang tinuturuan mo sila maglinis, habang tinuturuan mo sila magsala, lalo na ikaw bilang isang ina, kasi ikaw ang unang-unang inobligay, kasi ikaw ang kasama ng mga anak mo, babae man o lalaki, may reward ka.
At malaking reward mo. Kapag yun ang kinamulatan ng mga anak mo at nasanay na yung mga anak mo sa ganon, hanggang pagtanda nila ay maalala na kung paano sila tinuturuan ng kanilang ina, na napakagaling na ina magturo. Ginagawa lang kanilang obligasyon. Kapag yun ang kinamulatan nila, yun ang kinalakihan nila. Pagtanda nila, maalala nila yun. Pagdating sa mga anak nila, aalagaan nila. Sa tingin mo kaya, habang inaalagaan nila yung mga anak nila, wala kang share? Meron po. Ibig sabihin, kung yung reward mo na nag-umpisa, nung bata pa yung anak mo, pagtanda niya, siya na naman ay nag-aalaga na meron ka pa rin share dun sa pag-aalaga niya kasi siya ikaw ang nagturo sa kanya. Hanggang sa apo mo, apo ng apo mo, apo sa tuhod, lahat-lahat, kapag ganun ang pangangalaga, meron ka paling reward. Ano ang katibayan? Sabi ng Propeta sallam, ad-dalu alal khayri kafa'ili. Sino man nagturo ng mabuti, parang siya rin ang gumawa. Tuloy-tuloy yun. Okay mga kapatid, diyan lang muna kayo, ipagpatuloy po natin. Jazakumullah khair. Kaya mga kapatid, mga magulang na binigyan ng Allah ng napakahalagang misyon. Misyon ng pag-aalaga ng mga sanggol bilang karapatan nila at tungkulin natin. Habang ginagawa natin ang pagtuturo sa kanila, lalo ikaw bilang isang ina, habang tinuturuan mo ang anak mo, siyempre, ikaw rin bilang isang ama, kunin mo rin ang part mo para hindi ka mawala ng reward. Habang tinuturuan natin ang ating mga anak, tuturuan natin ang paghugas, tinuturuan natin kung paano pagsasala, paano pagharap sa kibla, paano paglagay ng sadyada, paano pagbibigas ng patiha, paano pagbibigas ng binibigas sa pagsasala, paano natin sila pinapasaulo ng patiha, pinapasaulo ng sura. Lahat ng mga yun ay meron tayong reward. At malaking reward. Allahu Akbar. Malaking reward mga kapatid. Pagkatapos nun ay natuto sila at naging maganda ang kanilang kaalaman sa Islam. Meron pa rin tayong reward. Katulad ng sinabi ko kanina, ikaw bilang ina, ikaw bilang ama, na nag-aalaga ng iyong sanggol nagtuturo ng tamang pagtuturo. Gaano kalaki ang reward mo? Alam mo mga kapatid, na anong sabi ng propeta sa laki ng reward ng nagtuturo, ay siyempre, ikaw ang unang-unang tagaturo bilang magulang eh. Ipagkatiwala mo ba mga anak mo? Hindi, bahala na si imam, bahala na si ganito. Ikaw naman bilang ina, bahala na si yaya. Astaghfirullahaladzim. Hindi ganoon. Kung ginagawa mo na, alam mo na yun yung obligasyon mo. Naalala ko tuloy, sisingit ko lang patalastas. Merong kilalang sheikh sa Kuwait, ang pangalan si Sheikh Ahmad Al-Qattan. Sabi niya,
habang sinusubuan ko yung mga anak ko, pinapakain ko sila, bago ko sila dadalhin sa eskwelahan sa umaga, iniisip ko itong ginagawa ko na ito, meron akong reward sa Allah subhanahu wa ta'ala. Totoo naman eh. Lahat naman na ginagawa natin kabutihan, merong reward eh. Pero gaano kahalaga yung reward ng nagtuturo ng kaalaman sa Islam, na ikaw ang unang-unang, ito yung mission mo bilang isang magulang, bilang ina, bilang ama. Ano ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam? Sabi niya, as-samawati wal ard wa man fihin hatta al-hitan fi jawfil ma yastaghfiruna limuallimin nas al-khair. Humihingi ng kapatawaran sa nagtuturo ng kabutihan. Humihingi ng kapatawaran, ibig sabihin, lahat ng mga anghel sa kalangitan at lahat ng gumagapang sa lupa, pati yung mga lumalangoy sa karagatan ng mga isda, ay humihingi ng kapatawaran sa iyo bilang tagaturo ng kabutihan. Ano kaya kung habang tinuturuan mo ang anak mo, yun ang iniisip mo, sabi niya, itong anak ko na to, kailangan lumaki ng ganito, kaya turuan ko ng pagsikapang kumaturuan. Bukod dun sa gabay ng Allah kasi nagawa mo yung tungkulin mo, malaki ang reward mo, at katulad sinabi natin, walang katapusan na reward. Allahu Akbar. Kaya hanggat maaari mga kapatid, hanggat maaari, kasi ito karapatan nila eh. Kaya pinag-usapan natin ito, karapatan ng sangguli. Karapatan ng mga anak natin, gawin natin ito sa kanila, karapatan nila, na kung saan kapag hindi natin nagawa, at naligaw ang ating mga anak, huwag sana mangyari mga kapatid, mananagot tayo sa kabilang buhay. Ituturo tayo ng ating mga anak. Kasi si Nay, hindi niya ako tinuruan, kaya ito nangyari sa akin eh. Hindi ba tayo mananagot? Mananagot po tayo mga kapatid. Mananagot tayo. Kaya hanggat maaari, huwag na huwag natin ipagkatiwala ang pagtuturo sa ating mga anak sa iba. Oo, merong eskwelahan. Oo. Pero yung unang-unang pagtatanim ng tamang katuruan sa kanilang puso't isipan ay hindi obligasyon ng imam, hindi obligasyon ng ustads, at lalong hindi obligasyon ng yaya, at hindi tatanungin ng ustads, hindi tatanungin ng imam, ang tatanungin tayo. Kung nagawa ba natin ang tungkulin natin para ituro ang tamang katuruan sa ating mga anak, mananagot tayo. Kaya kung magbilangan tayo, gaano karami ang magulang na hindi na nagagawa ang tungkulin na ito? Gaano karami? Baka abot ng 95%. 90 to 95% hindi nila nagagawa. Hindi nila nagagawa. Pinagkatiwala nila yung pagpalaki, pagturo ng tamang pag-ugali sa kanilang mga anak, sa kanilang mga katulong, o sa ustads, o sa imam. Oo, hindi naman bawal yun. Kaya lang kasi, ang unang-unang magtatanim ng tamang turo sa kaisipan at puso't isipan ng ating mga anak, tayo, hindi ibang tao. Yun ay karapatan nila at tungkulin natin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ngayon mga kapatid, dalawa na nasabi natin na una-una yung tamang pananampalataya. Tauhid. Pangalawa, pagdarasal, pagsasala. Siyempre, marami pang obligasyon, pero yung unang-unang obligasyon natin kasi ginagawa natin araw-araw. Kasunod na obligasyon, mga kapatid, na obligasyon natin na ituro natin sa kanila, tamang pag-uugali. Tamang pag-uugali. Ano ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan ito'y obligasyon natin na alagaan natin ang ating mga anak sa tamang pag-uugali, mabuting asal? Ano ang sinabi ng Allah sa banal na Quran? Na salita na nagmula
sa Allah na kumbaga sa ano, ang turo ng Allah subhanahu wa ta'ala, pero nanggaling kay Luqman. Anong sabi ni Luqman? Bala a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ayon sa surat Luqman. Sabi niya, Ya bunay, o aking anak, aqimus salah. Isagawa mo ang pagsasala. Wa amur bil ma'ruf. Ipag-utos mo ang pagsagawa ng mabuti. Ibig sabihin, hindi ka lang magsasala, ipag-utos mo sa iba, ituro mo sa iba ang pagsagawa ng mabuti. Wanha 'anil munkar. At ipagbabawal mo ang masama. Wasbir ala ma asabak. At magtiis ka sa anuman ang hindi mo nagustuhan. Hindi ka nais-nais na dumating sa iyo. Magtiis ka. Maging matatag ka. Wasbir ala ma asabaka inna dhalika min azmil umur. Sabi niya yung pagtitiis natin sa anuman ang hindi ka nais na nangyari sa atin ay kabibilang sa mga matitinding sitwasyon, matitinding pangyari na kailangan natin tatagan ng ating panindigan, kailangan natin lakasan ng ating pangunawa, pagkakaintindi sa mga bagay na ito. Kailangan natin maging matiisin. Allah. Inna dhalika min azmil umur. Kailan nangyari ito, yung mga bagay na mga pagsubok. Tiisin natin ang pagsubok dahil matinding pangyari ito sa buhay natin. Yung mga pagsubok. Unang-unang pagsubok, nandiyan talaga yung pagsubok eh. Kasi para malaman kung gaano ka katatag, kung gaano katotoo, kung gaano ka katatag, gaano ka katotoo sa iyong paninindigan, paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa pamagitan ng pagsubok. Kaya sabi niya, wasbir ala ma asabak. Magtiis ka dun sa mga hindi ka nais-nais mga pagsubok na nangyari sa iyo. Inna dhalika min azmil umur. At itong pagtitiis na ito ay kabilang dun sa mga azmil umur, sa mga matitinding pangyari. Kumbaga sa mga pangyari na hindi lahat ay nakakapasa. Mga pagsubok na hindi lahat ay nakakapasa. Pagkatapos nun, ibig sabihin, habang, ito yung turo ni Luqman sa kanyang anak, at ituturo natin sa ating mga anak. Habang isinasagawa natin ang ating tungkulin bilang Muslim, ay siguradin mo na mayroong pagsubok. Para mapatunayan kung gaano tayo katatag, kung gaano tayo katotoo. Talaga may pagsubok. Yun ang totoo mga kapatid. Talaga may pagsubok. Ngayon, pagkatapos nun, hindi rin kasi nawawala na maaaring nailagay ang ating mga sarili sa kakaibang kalagayan sa lipunan. Kabilang na doon sa nakakaibang kalagayan sa lipunan, yung pagiging matuwid natin. Si nakakasunod tayo, nakakagawa tayo ng tungkulin natin bilang Muslim. Huwag tayo magmataas. Pumunta lang sa pag-uugali. Huwag natin ipagmamalaki ano man ang nagawa natin kabutihan. Lalo-lalo na kung makamundong meron tayo ipagmamalaki natin, huwag. Halimbawa, posisyon. Taas ng pinag-aralan. Hindi natin pwedeng gawin yun. Kaya anong sabi ng Allah? Ayon sa Luqman, wala tusair khaddaka linnas. Ano ibig sabihin ng sair khaddak? Ang tinutukoy dito yung pisngi. Sabihin, huwag mong ilingon. Sabihin, ilayo ang iyong, itaas ang iyong pisngi sa mga tao. Pero ano ang gamit sa Tagalog? Huwag kang magtaas ng noo. Taas noo kasi yung, parang mataas ako. Wala akong pakialam. Kasi sabi na wala tusair khaddaka linnas, yung tao na pag nakakita ng ay, ayoko, ay, bahala ka, parang ganun. Hindi ko kailangan yan. Halimbawa,
Sabihin natin, wag sana mangyari ha. Naturuan tayo ng tama. Nakapag-aral tayo ng tama. Nagawa natin ng tama. Sabihin yung pagdarasal natin. Pwede ba hindi tayo magkamali? Hindi. Magkakamali tayo kasi tao lang tayo eh. Pag nagkamali tayo, sabihin nakagawa tayo ng mali, kaya sabihin pa natin, kumpulito natin ibang pagdarasal, nakapigay tayo ng kawang-gawa, naging mabuti tayo sa ating mga magulang, pero nakagawa pa rin tayo ng mali. Allahu Akbar. Pagkatapos ang nag-tweet sa atin doon sa pagkakamali natin, ay yung pangkaraniwang tao na hindi katulad natin, halimbawa, magbataas ba tayo? Sino ka? Kailan ka pa ba nakapag-aral? Ba't mo ako itutuwid? Astaghfirullah din sa mga ganong salita. May mga taong ganun eh. Akala na mataas na sila. Kahit yung mabuting gawa, sabihin, yung pagsunod natin doon sa utos, hindi natin pwedeng ipagmataas. Hindi natin pwedeng ipagmataas. Bawal ang pagmamataas. Allahu Akbar. Bawal ang pagmamataas. Kaya ito, pag-uugali na ito mga kapatid. Bawal ang pagmamataas, bawal ang pagmamayabang. Kahit sabihin pa natin, hindi ako, kompleto ko naman 5 salay, ako'y ganito. Allahu Akbar. Hindi. Kahit gaano ka ganda ang ating nagawa, hindi natin pwedeng pagmataas sa iba. Kasi masisira yung ating gawa. Kapag binamataas natin. Magpakumaba tayo palagi. Kapag may nag-tweet sa ating pagkakamali, kung nagkamali tayo, sabihin natin sa kanya, syukran po kapatid, maraming salamat. Siguro mahal na mahal mo ako, kaya mo ko itinutuwid. Sa tingin mo kaya, kung gano'n ang react natin, hindi magkaroon tayo ng maraming kaibigan. Pero yung mga hindi tumatanggap ng, alam ko na yan, bakit sino ka ba? Astaghfirullah. Kaya sabi na kasunod, wala tamshi fil ardi marahan. Huwag kang maglakad sa lupa na may kayabangan, sabihin may pagmamataas. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ang Allah ayaw niya doon sa mga tao na mukhtal. Sabihin na mukhtal, yung mayabang at papagmataas. Fakhur yung pinagmamalaki na yung kanilang nagawa. At sabi niya, waqsid fi mashik, waghdud min sawtik. Dahan-dahan yung paglalakad. Walang pagmamataas. Waghdud min sawtik. Huwag mong taasan na yung salita. Inna ankara al-aswat ila sawtul hamir. Dahil mataas na salita ay mataas na boses ay boses ng donkey. Himar. Asno. Siyempre walang himar dito sa atin, walang donkey dito eh. Mahal natin masyadong alam. Pero nakarating tayo sa mga lugar na meron donkey. Okay po mga kapatid. Inshallah pagpatuloy po natin. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.